environment o kalikasan. Sa usaping kalikasan at kalinisan ng kapaligiran, alam natin ito ay yamang biyaya ng may likha. Kaya tinitiyak ng pamahalaan lokal ang patuloy na pangangalaga nito, katuwang ang opisina ng Municipal Environment and Natural Resources at Solid Waste Management Division ng Mayor's Office. Mas pinaigting ang pagbabantay at pagprotekta sa kalikasan at panatili ng kalinisan. Habang tulog pa ang marami, nagsisimula ng magwalis ang mga ating mga street sweeper sa bayan. Regular din ang pagkolekta ng mga basura sa mga kabahayan gamit ang mga bagong trucks at compactor. Mayroong nakatalagang talaan ng oras sa pagkuha ng mga basura na pinapatupad upang magkaroon ng maayos na pagkolekta sa tamang oras at regular na grass cutting at trimming ng mga halaman ng paligid. Upang mabawasan at magamit muli ang mga basura, mayroong machine shredder at instrument ang solid waste management upang durugin ng pino ang mga salamin at mga babasaging bagay para gawing hollow blocks at bricks na maaring gawing matibay na pundasyon ng mga tahanan ngayon. Bukod dito, mayroong ginagawa ng mga DIY or do-it-yourself battlecraft at ginagawang palamuti sa mga landscape ang mga basurang pwede pang bigyan ng bagong anyo at pakinabang. Actually, nandito kami ngayon sa Solid Waste Sanitary Landfill ng Brooks Point. Actually, ang mandato kasi ng Solid Waste Management, yung Ecological Act, Solid Waste Management for 2000. Ang mandato talaga nito ay yung waste segregation. Yun po ang pinapa-implement natin. Kami po ang nangangalaga talaga ng kalinisan ng bayan. Ito naman, kung makikita nyo yan po yung eco-construct natin by 2026 as Cell 2 ng sanitary landfill. Kasi po yung Cell 1 natin ay mapupuno na, kaya po kailangan po natin na i-construct itong Cell 2 natin dito sa sanitary landfill ng Maasin. Kami po ay nagpapasalamat sa pangunguna po ni Mayor June Benedito, sa Vice Mayor Jean Feliciano po, sa tudong suporta po sa Solid Waste Management. Kaya kami po ay tudong pasalamat sa inyo. Pinagtutuunan din ng pansin ang landfill disposal kung saan naghukay ng isang malalim na butas upang dito ilagay ang mga basurang nabubulok at kalaunay magiging pataba. Mayroon ding isinusulong at patuloy ang pag-usad paggawa ng vermicomposting facility sa Barangay Maasin. Ito ay isang paraan ng pagpapabulok ng mga basura gamit ang uod na lubhang nakakatulong sa kalikasan maging sa agrikultura dahil ito ay mainam na pampataba sa mga pananim. Nagsasagawa ng regular clean-up drive tuwing Martes at Huwebes sa mga kalsada at dalampasigang sakop ng Pangubilyan at Barangay Tubtub. Katuwang ang mga barangay workers at iba pang mga volunteers. Nilalayon ng Solid Waste Management na mabawasan ang basura ng 52%, mas lalong bigyan ng pansin ang information dissemination patungkol sa tamang pagtatapon ng mga basura at paghihiwalay nito. Pagpapalaganap ng 5 Rs, refuse, reduce, repurpose, reuse, at recycle. Paglalagay ng mga MRF or Material Recovery Facility sa bawat barangay at pagsunod sa batas ng Ecological Solid Waste Management. Mayroon ding IEC o Information Education Campaign na naglalayong magkalat ng impormasyon sa 18 barangay ng Brooks Point. Mga kabahayan, mga negosyo, tricycle drivers at marami pang iba tungkol sa kahalagan at maayos at tamang pagtatapon ng mga basura. Noong buwan ng Nobyembre, taong 2023, ginawaran ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point bilang isa sa mga munisipyong mayroong outstanding practices in upcycling and crops production in the Mimaropa region. Nakamit natin ang parangal na ito dahil sa paglaan ng nagkakahalagang 9,333,575 pesos upang maisagawa ang mga hakbanging may kaugnayan sa pagpapanatili ng kalinisan ng bayan. Kamakailan lamang bilang sa pagdiriwang ng 30th Pista ng Kalikasan, nagkaroon ng pangalawang synchronized mangrove tree planting kung saan nagkapit-bisig ang mga empleyado ng pamahalaan sa pagtatanim ng daan-daang puno ng bakaw upang mapanatili at mapalakas ang proteksyon sa karagatang sakop ng Brooks Point. Naisin ng pamahalaan lokal sa pamagitan ng MENRO na hindi lang panatiling malinis ang paligid,
kundi ibalik ang luntiang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Alam nating lahat na maraming magagandang epekto ang mga puno sa kalusugan ng tao at komunidad. Pinapalakas natin ang ating tagabantay ng gubat, bundok, dagat at ilog. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng Payment for Ecosystem Services sa mga katuwang ng mga quarry operators and companies sa bayan. Ang PES ay nangyayari kapag ang mga beneficiaries o gumagamit ng ecosystem ay nagbayad sa mga nagbigay ng serbisyong iyon. Sa pagsasagawa, ito ay maaaring magkaroon ng anyo ng isang serye ng pagbabayad bilang kapalit para sa pagtanggap ng benepisyo mula sa ecosystem. Titiyak ng inyong lingkod na maayos ang mga daloy ng tubig sa ilog at hindi magkaroon ng pagbaha. Nagpapatawag din tayo ng mga pagpupulong upang talakayin ang river rehabilitation. Sa katunayan, dumulog po tayo sa sangguniang panlalawigan upang mapag-usapan ang tamang proseso, ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan para sa dredging at desilting ng mga ilog sa bayan. Patuloy pa rin ang pagpapalawak ng idea at impormasyon patungkol sa environmental education sa mga barangay, lalong-lalo na sa Barangay Maasin, Barangay Mainit, Barangay Imulnod, Barangay Sarasa at Barangay Amas. Katuwang nito ang Menro at LGU Brooks Point. Dahil sa katatapos lamang na El Nino sa bansa, mas pinaigting ang SALT o Sustainable Agriculture Land Technology sa mga upland farmers o mga nagkakaingin sa kabundukan ng Brooks Point, kung saan pinulong ang mga ito upang bigyan ng kaalaman patungkol sa salt. Ito ay isang sistema ng pagtatanim kung saan maaring isama ng isang magsasaka ang produksyon ng pagkain, produksyon ng prutas at mga puno sa kagubatan na maaring ibenta upang hindi patuloy na maubos ang mga puno sa kagubatan dahil sa kanilang patuloy na pagpuputol at pagsusunog upang pagtamnan ng palay. Hindi natatapos ang magandang adhikain ng pamahalang may puso sa kalikasan dahil patuloy rin ang pagmumonitor ng mga itinanim ng mga punong kahoy sa mga ginaganap ng mga tree planting sa loob ng munisipyo gaya ng masayang pagdiriwang ng Arbor Day sa Barangay Amas na nilahukan ng iba't ibang ahensya mula sa pampubliko at pampribadong sektor. Patuloy na itataguyod ang pamahalaan ng Brooks Point ang yaman, ligtas, malinis at sustainable na kapaligiran sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan ng bawat mamamayan, sama-samang muling patibukin ang ating puso para sa kalikasan.